Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahala sa gabing madilim. Madudurog si Ubeng kapag nalaman niyang hindi niya tunay na anak si Zoe. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, muling nagharap si Moira at Don Pepe at nagkausap sila. Sinabi ni Moira na hindi naman siya kriminal at ginagawa lang niya ito para maprotektahan niya ang buhay nilang mag-ina. Sinagot naman ni Don Pepe si Moira na hindi niya maitatago ang sikreto niyo habang buhay at yung baho niyong mag-ina ay aalingaso yon dahil mas mabaho pa kayo sa bulok na bangkay. Galit naman na sinabi ni Moira na hindi yan mangyayari. Ang gusto lang sana ni Moira ay mapakiusapan niya si Don Pepe na huwag niya nang ilabas ang sikreto nila. Sana wala sila ngayon sa sitwasyon na to. Sabi naman ni Don Pepe, pwede naman niyang subukan na makiusap sa kanya para magkasundo sila. At sa tingin mo ba gusto kong nakikitang masasaktan si Ubeng? Madudurog siya kapag nalaman niya na hindi niya anak si Zoe. At malaking iskandalo yon at si Zoe ay apo ko pa rin siya. Mahal ko pa rin siya. Ayaw kong masasaktan siya. Ipinagtaka naman ito ni Moira dahil pumayag naman si Don Pepe na itago niya ang sikreto nila. Para sa pamilya at kay Zoe ay papayag si Don Pepe. Sabi ni Moira, mapagkakatiwalaan ba kita? Ipinangako naman ni Don Pepe na hindi siya magsasalita at walang makakaalam ng sikreto nila. Napaisip naman si Moira kung talagang nagsasabi ito sa kanya ng totoo. Dahil alam niya na galit ito sa kanya. Alangan naman bigla na lang siyang bumait sa kanya. Sabi ni Don Pepe, galit pa din ako. Pero ang importante sa kanya ang pamilya niya dahil ngayon lang sila nagkasama-sama. Gusto lang din ni Moira na makasigurado na hindi siya nito ilalaglag. Tinanong naman ni Don Pepe si Moira kung paano niya gustong patunayan ito na hindi siya magsasalita. Sabihin niya lang at gagawin niya. Nilapitan dito ni Moira at sinabing, talaga gagawin mo? Nang bigla niyang hinawakan ang leeg ni Don Pepe at sinabihan niya ito, nailabas niya ang dila para sa ganon. Paraan ay hindi na siya makapagsalita at pagkatapos niya ay dudurugin niya ang mga buto ng kamay niya para hindi na siya makapagsulat. Sa ganyan ay hindi na malalaman ni Robert ang sikreto nilang mag-ina. Habang takot na takot si Don Pepe. Tinakot at binasakay lang ni Moira si Don Pepe dahil ginawa din ito sa kanya ni Don Pepe kaya ibinabalik niya lang ito. Galit na galit naman si Don Pepe kay Moira na kahit patayin niya ito at kahit na maitago mo ang sikreto niyong mag-ina, hindi ka pa rin magiging malaya, kakainin ka ng konsyensya mo at ikaw mismo ang magsasabi kay Ubeng at lalayuan ka ng ibang tao, mamamatay kang mag-isa, mamamatay kang duduraan at tinatapak-tapakan niyang katawan mo at kahit buod ay hindi ka masisikmura dahil mas mabaho ka pa sa dumi. Sige, patayin mo na ako dahil pag alis ko dito, ipapadukot din kita. Ipaparanas ko din sa iyo ang lahat na pasakit at hirap. Gagawin kong impyerno ang buhay mo at anak mo. Dudurugin ko lahat ng mahal mo. Ikinagalit ito ng Moira at sinigawan ni si Don Pepe na shut up at bigla itong umalis habang sinisigawan siya ni Don Pepe na dubag. Inuntahan ni Moira si Balahadja habang si Balahadja naman ay napag-alaman na totoong mayaman si Don Pepe. Kaya nakaisip ito ng plano nang biglang dumating si Moira at hinihingi ang baril niya. Nagtaka naman si Balahadja, galit na sinigawan ni Moira si Balahadja kaya naibigay niya ito. Dali-dali itong bumalik sa loob at sabay itinuto kay Don Pepe ang baril. Pinigilan naman ito ni Balahadja at sinabing may pakinabang pa sila sa matanda. Nagtaka naman si Moira at sinabi niya na may plano siya at pag-usapan nila ito kasama ang anak niyang si Zoe. Sinabihan niya si Moira na kalmahan niya lang dahil may oras din ang matanda. Na ikinabahala din ni Don Pepe habang pinipilit niyang makawala sa pagkakatali sa kanya. Samantala sa Apex Hospital, tuluyan nang nakuha ni Annalyn ang telepono ni Zoe at habang patakbo siyang naglalakad ay biglang tumunog ang telepono ni Zoe at nakita ni Annalyn na tumatawag si Moira. Hindi na nagdalawang isip si Annalyn kaya agad niya itong isinagot. Pero hindi muna siya kumibo, hinayaan niyang magsalita si Moira. Hello Zoe, buti naman at sumagot ka. Pumunta ka dito, may pag-uusapan tayo, may plano tayong gagawin sa lolo mo. Hindi naman makapaniwala si Annalyn sa mga narinig niya kay Moira at biglang sumagot si Annalyn kay Moira. Ngayon alam ko na totoo nga na ang hinala ko na magkasabot kayo ni Zoe sa pagkawala ni Lolo. Ano ang plano niyo? Ano ang gagawin niyo sa kanya? Na ikinagulat naman ni Moira dahil si Annalyn ang kausap niya sa kabilang linya. Agad ibinaba ni Moira ang tawag niya at napatingin ito kay Balahadja na ipinagtaka naman kung bakit. Sabi ni Moira, alam na ni Annalyn ang totoo
Nalaman niya dahil siya ang kausap ko. Nagtataka siya kung bakit na kay Annalyn ang telepono ni Zoe. Habang sa hallway ng Apex Hospital nagkakagulo ang mga nurse dahil hinayaan nila na makuha ni Annalyn ang telepono ni Zoe. Galit na galit si Zoe. Habang pinipigilan nila si Zoe ay maya-maya ay bumalik si Annalyn at sinabi niya kay Zoe na bistado na kita. Alam ko na. Ikinagulat naman ito ni Zoe at tinanong niya si Annalyn kung anong bistado. Sabi ni Annalyn, huwag ka na magpalusot Zoe. Narinig ko mismo sa mami mo na may plano kayo kay Lolo at kasabot ka ng mami Moira mo. Anong ginawa niyo sa kanya at saan niyo siya dinala? Ikinagulat naman ito ng mga tao sa paligid na nakatingin kay Zoe at Annalyn. Hindi makakimbo si Zoe at pilit niya pa din itong itinatanggi at kinuha niya ang telepono kay Annalyn at umalis ito bigla. Hindi na alam ni Zoe ang gagawin niya dahil alam na ni Annalyn na kasabwat niya si Moira sa pagkawala ni Don Pepe. Natataranta na siya kaya agad niyang tinawagan si Carlos para magsumbong at nabanggit niya kay Carlos ang nangyari. Sabi ni Zoe kay Carlos na dapat ay tantanan siya ni Annalyn dahil stress na siya sa ginawa niya sa lolo niya, tapos ini-stress pa siya nito. Galit din si Carlos kay Annalyn dahil nag-aalala si Carlos para kay Zoe dahil alam niya na hindi ito kaya magtago ng malaking sikreto dahil kapag nagkataon ay baka bumigay si Zoe at mabunyag ang mga lihim nila, kaya sinabihan niya si Zoe na huwag siya mag-alala at gagawan niya ito ng paraan. Agad naman tinawagan ni Annalyn ang tita Giselle niya at sinabi niya na hindi siya nagkamali ng hinala kay Zoe at Moira dahil totoong magkasabwat sila sa pagkawala ng lolo Pepe niya. At nabanggit niya Annalyn na pumunta siya ng Apex para maghanap ng ebidensya at hindi siya nabigo kaya nalaman niya ang plano nila Moira sa lolo niya. Hindi naman makapaniwala si Giselle sa sinabi ni Annalyn dahil noon pa man ay hindi siya naniniwala kay Moira sa mga palusot niyang ginagawa. Sinabi naman ni Giselle kay Robert ang nalaman ni Annalyn na totoo ang lahat ang hinala nila na itinago nila si Don Pepe. Ikinambigla naman ni Robert ang nalaman niya ano ang motibo nila para itago nila si Papa. Sabi naman ni Giselle kay Robert, revenge. Naghihiganti si Moira kay Papa kaya kailangan natin tulungan ng Papa habang umiiyak at nag-aalala na si Giselle para sa Papa niya. Samantala, sa bahay naman nila ni Net, tuluyan ang nakapasok si Dax at ang kasama nito. Takot na takot si Lynette at dali-dali siyang tumakbo sa loob at nagtago siya sa isang sulok para hindi siya makita. Habang dahan-dahan naman na umaakyat na ang dalawa at sinasabihan si Lynette na lumabas na siya para hindi siya masaktan. Hindi nakaligtas si Lynette at nahuli nila ito. Umiiyak naman si Lynette na nagmamakaawa, pakawalan na lang siya at huwag siyang sasaktan. Hindi nila pinakinggan si Lynette at biglang sinuntok ito ni Dax dahil ito ang utos ni Moira na pahirapan at saktan nila si Lynette. Walang kaanam-alam si Carlos na nasa panganib si Lynette habang siya ay abala sa pagtulong sa problema ni Zoe. Ano ang gagawin nila kay Lynette? Maliligtas na ba si Don Pepe? Ano ang planong gagawin ni Moira at Balahadja kay Don Pepe? Yan ang ating pakakabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.